Sabi mo nga, Midday, itong nakaraan, hindi na nagmamatter yun ngayon eh. Oo. Alam mo, masasaktan ang loob ko pag nag-focus dito. There's a good chance na baka makita tayong Hilda from Lord JM. Pwede rin naman yung Batang. Batang Esme, those are the two good choices for AP Bren. I am not the only one. And, ay, naku! Paano yung sakit? Gusto kita makitang masaktan. Sabi mo, masasaktan ka eh. Ayan na. Ayun, nasaktan nga. Na-imagine ko yung parang nadali yung paa mo, yung hinlilit ng paa mo. Parang gano'n yung sakit. Ako po ay nananawagan kay Sam Ibes no Pueto. Pwede po bang mag-substitute? Bakit naman? Huwag mo naman kaming iiwan. Wow, iba itong formula na inilabas ng AP Bren. And Twisted Minds, may mga twist na naman na inilabas. Roger, Jungle, para dito kay MP The King. Okay. Ang nakikita kong solusyon dito para sa AP Bren, medyo nalulungkot ako sa last pick Phobius. Pero, if mapoprotektahan nila yung Phobius, if mapoprotektahan nila yung lane ni Lord JM against Lansu, magagamit nila itong Phobius ito, lalo against the Granger and the Roger. Pero my biggest concern from this lineup ng AP Bren ay super frontline dependent ni Haren, super frontline dependent ng Farsa. And ang problema nila is yung nag-iisang frontliner nila. Hindi frontliner si Kalia dito sa game to. Kailangan niya mag-engage. And ang nag-iisang frontliner nila ay heavily countered ng isang CC. Ang hirap nito. And tingnan natin kung masusolusyonan ba ng maaga ng AP Bren yung mga katanungan na yan o magtutuloy-tuloy ang Twisted Mind para iselo yung laban na ito. Ladies and gentlemen, game number 2 para sa Twisted Minds in AP Bren. Alam mo yung sinasabi mo nga din kanina na yung kaisa-isang frontliner nila ay countered ng CC. And also, din siya, hindi siya surface level frontliner. Hindi siya yung nasa gitna lang. Siya yung nandun sa likod na manggugulo dapat. Yes, na hindi kayang tulungan ng AP Bren. The best thing that they can do is reinforce with an artillery mage na tulad ni Farsa with the Feather Airstrike, but that's about it. Ang problema, ang daming frontliners sa side ng Twisted Minds. Even yung kanilang jungler ay frontliner. Actually, hindi pa nga natin pinag-uusapan yung combo ng CC Gatot Kacha. Yeah. Ayun na. Na isa sa mga napakahirap. Isipin mo, matatali ka ng yoyo, pre, tapos tatalon ka na Abbot of the Guardian. Parang magugulo yung utak niya. Left, right yun. Maguguluhan kayo sa paglalakad, di ba? Yan yung tali ng kinabukasan eh. Yung kapag natali ka bukas, nagising mo. Maghihilaan kayo eh. May single moment na, uy kaliwa, uy kanan, yung hindi agad magtatagpo yung landas nyo. So nakakalito talaga yun. And ito yung mga haharapin ng AP Bren sa pagpasok na siguro pagka nag-level 4 na rin lahat ng ito, lalo na sa unang pagong. At ngayon, Nausea and Shizu ang ating nakikita. Ito si Shizu nung unang season niya sa MPL. Sobrang promising din ang performance niya, no? Oo. Siya yung tinatawag namin noon na silent kid. Kasi kahit silent siya in real life, ang ingay nung galaw niya. Uy. Ramdam mo, trinig mo eh. Alam mo, may character development din si Shizu. Narinig ko lately, parang Boboses na. oo, tumataas yung volume, men. The not so silent. Nadagdagan ng mga 10 or 20%. Pero ito, papasok din si X-Nova. Sinasalubog si MP The King. Si MP The King talaga yung binabox out niya. Nandun din yung Feather Airstrike para bigyan ng damage output. And this time mukhang libre na yata si Aqua pa yung naging target at namatay sa kamay ni Lansu. Meanwhile, Lord JM, ito na yung front line. Kaso hindi lang basta front kasi sobrang lalim at hindi siya maaabot ng mga members ng AP Bren. Tuloy pa rin naman si X-Nova na mamamatay sa kamay ng 4 na miyembro ng Twisted Minds. Ang ganda ng setup ng AP Bren na pwersa nilang umalis yung CC sa baba. Kaya nga yung Twisted Minds na pilitan na ipadala si Sean doon sa may XP lane para siya magpa-level 4 doon. And si Lansu yung in charge para kumuha ng level 4 sa may mid lane. That allowed enough time for AP Bren to burst the turtle hanggat wala pa doon yung CC at Zushin. Pero nung umabot na si Lansu at si Sean, doon na natin naramdaman na parang hindi nila kaya talagang labanan itong frontline ng Twisted Minds. Medyo mapapaaga ata ang power spike ng isang CC kapag nakadalawang kill na kagad to eh. Again, kung maaalala natin at pinag-uusapan natin ito kahapon din na kapag nakakuha na ng War Axe ito ay okay na eh. Parang solve na siya eh. Parang Granger, di ba kapag naka-Sky Piercer na, parang alam mo na eh, okay na eh, di ba? Para maghihintay ka na lang talaga ng and for that CC after War Axe, pwede na siyang rumekta doon sa defensive item na pinakakailangan niya at the moment. Kung saan siya nasasaktan, kung kay Aqua ba, edi atina siya agad yung pick up. Kung kay Giswell, sabi nga natin kanina, magic heavy yung lineup ng AP Bren. So, silence rope agad yung next na item kung tutusin. Yeah. Ang kinagandahan dito is naka-preset yung kanilang mga kailangang item laban doon sa window ng kanilang tapatan.
Pero sa may bottom lane, kailangan talagang bigyan ng atensyon itong Phobius laban sa CC kasi malaking problema si Lansu pagdating sa mid game. Oo, bukod sa counter na nga, no, technically doon sa on paper, doon sa mga heroes, nakauna kagad yung 2 kill itong si Lansu. 15 seconds para sa ikalawang pagong ng laban na ito. Salubong na naman si Lansu in Lord JM at unti-unti nang pumipwesto ang mga utilities dito ng AP Bren. X-Nova ay nakita na, same with Kaloy. Andun yung Unbreakable, huli ata nila din si Lord JM, pero kakalmahan na muna nila. Ito yung dilemma nila eh. Yung kailangan nila magpadala ng mga tao sa may baba. Kaso ang problema, pag sumama yung Zushin, yung mga bumaba kanina Yun sa side lang. ng AP Bren, kaka-counterin din ni Sean. So medyo mahirap din talaga for AP Bren na lumaban sa harap ng Turtle. So kasama na si Shizu para lang siguradong kompleto yung kanilang numbers. Pero nandito rin naman si Nosha. Grabe, tapang dito, pero andun na yung balibag. Binuhat na at may AOG pang kasunod for counter sana. Kaso agad naman nakukuha ng kill at makakuha pa noon ay itong si Lord JM mismo na si Lanzo ang makukuha. But this time, tuloy pa rin sila sa pagtalo na si Nosha nagiging target. Hinahabol ng dalawang members from AP Bren. Sa pool, tinamaan 3 ang tumba. Kapalit ng isa pero tuloy pa rin ang mga members ng AP Bren. At si Lord JM, kanina Esmeralda yung pinanggaganito ko. Ngayon Phobius na pero di natin siya makaka-escapo. Kaso tumuloan at buhay pa rin si Lord JM sa pagkakataon na to. At hindi pa siya napapatay. Nakakuha pa ng isa. Depi na King is down. At tuloy ang only fights na nangyayari. Double kill for Lansu. At nakabawi ang Twisted bigla. Men, dalawang minuto at ang mabababuhay nun, pre. Grabe, alam mo. Minsan talaga yung mechanical prowess, di mo pwedeng tanggalin sa meta pero may talon pa. Tuloy pa rin yung laban kasi anong matatapos? After round 1, may round 2 agad. Nakasunod na dyan pa si Shizu. Pinasaman force on to Sean. Dying onto the hands of the gold laner from AP Bren. That's very, very bad for Twisted Minds. 2 successive deaths on the Granger and ang laki nung lamang na nakuha ni James Punks at pala na rin ni Shizu. Even though maganda yung laro ng CC, you still have to think about yung gold lane scaling for both sides. And so far, nauuna dito yung AP Bren thanks to Lord JM's continuous buy time para sa side nila. Ang laki ng naibigay na tulong nun, ni Lord JM at ngayon ay nabigyan na. Actually, nabigyan ng magandang espasyo itong si Shizu para kumuha ng Torre dun sa may bandang ibaba. And kung titignan natin para sa Infinix in-game equipment, Warax na nga going for another item itong si Lanzo with 4-1 and 2. Sa kabilang panig naman napilita mag-anti-keras itong si Lord JM. Yeah, medyo helpful din talaga itong item na to kasi kapag tinignan mo yung hero composition ng Twisted Minds, 3 sa kanila ay kina-counter nung anti-keras. Kaya medyo nahirapan sila kanina patayin yung Phobius style, meron ng Dreadnought armor and kinulang din sa damage dealers nung pumasok si Lanzo sa likuran. Muling sumilip si X-Nova at binuhat niya yung isa. Si Kaloy naging target ay tutumba bigla. Ngayon may summon force na gagamitin. Sasayaw ni Shizu mga members ng Twisted MP? Minds. MP na King, low on HP. Di na yata makakapag-objective ba kasi pinatay na agad siya ng mga members ng AP Bren. And this time, 2 for 1. Lamang ang AP Bren sa sitwasyon na si Lord JM ay tuloy pa rin sa pagtalon. Si Nosha dito matama yung mga bala. Kaya yung turtle ay nasa kamay ng live. Uy, di ba tatapos ito? Naghabol din ang Zaman Force at si Nosha papatayin! Kailangan umatras ang 2 miyembro dito ng Twisted Mind kasi si Aqua umiikot at lumilipad-lipad pa sa kanilang paligid. Ang ganda talaga. Kahapon nakita natin to yung X-Nova and Aqua connection. Nandoon yung commitment, nandoon yung target selection. Pangalawang beses na nilang ginawa to, forcing Twisted Minds frontline to fully commit. Ang problema, yung AOG hindi rin naman na-cancel yung Feathered Airstrike and Shizu is able to fight into the Roger, both the Roger and the Granger mind you. Kaya nahihirapan yung Twisted Minds kasi parang kalat yung kanilang team fight. Hindi nila magamit yung buy time ni Lanzu kasi ang ending, AP Bren yung bumibili ng oras. Oh, gulong-gulo sila dito. Tsaka gusto nga nila na magkakasama lalo na kapag nailapag ni Shizu yung kanyang Zaman Force. Uy, speaking of Shizu pala, kailangan nilang pigilan itong si Shizu. 502. 502 itong player na to, pre. Oo, yung mga ganyang KDA, medyo matetem ka bumili ng Sky Piercer. By the way, Swift Boots O nga kay Harit. Papasok yung Ugi Shadow Kill si James Bounce. At enough yung damage na para patayin agad si Nosha na 4th death for the gold Ayun na. laner of Twisted Minds at tutuloy pa rin sa pagtalon. Hindi nila mahawakan ang mga members ng AP Bren. Makikita
Hindi ba kukuha pa ng isa at si Sean papipili na mag-Crimson Beacon out para si Kaloy ang magliligtas sa kanya. Pero 3 buhay kapalit ng wala for AP Bren, yung kalamangan ay lumobo ng tuluyan para sa The Hive. AP Bren, ang pinalakas na Bren ay nakikita natin. Shizu again, ito yung nagpakilala sa kanya. Grabe. Nung season ng 15, that Harriet na ngayon ay pinapamalasin ng kanyang kalakasan. James Banks, the man with 1,000,000 moves, is getting another kill. At si Lanzo na kaninang lamang ay ngayon nadedihado na sa kamay ng AP Bren. Shutdown na yung timing dito ng Twisted Minds. Umabot na tayo sa teritoryo ng Holy Crystal na Shizu. Even though without the Starlume sight, napakahapdi pa rin ng damage output ng Heart dito, considering na ang laki ng lamang in terms of experience and in terms of farm over the targets on the side of AP Bren. Ang hapdi na tingnan, 7-0 and 4 na itong si Shizu. Ang bilis, less than 10 seconds kinuha nila yung unang Lord ng laban na ito. 4.3k para sa AP Bren and Twisted Minds ngayon ang natalaga para dumipensa. Alam mo, after na tong game na to, if manalo ang AP Bren, mala-impactong thank you kay Lord JM kasi enough naging buy time para mapunta si Shizu sa teritoryo na to. Uy, May ano doon may nakita tayong balita doon na ang tagal na. tagal na, sobrang tagal na. Season Nung huling 14. nakita natin yung Roger. If I'm not mistaken, kung matama yung pagkakabasa ko, si Demon Kite pa ata ang huling gumamit noon. Pero eto na, tingnan natin, AP Bren sa may bandang gitnaan. Well, mabilis din naman na na-flow ng Twisted or na-clear yung sa may bandang itaas. Pero naka-ready ang AP Bren. Ang tagal pa ng Lord sa may ibaba. Actually, makaka-next round pa nga ata ng wave dito sa gitna oh. Tsaka hindi na nila magawa yung ginagawa na ng game number 1, which is sila yung nag-initiate ng team fights. In fact, hinihintay nila yung AP Bren na pumasok. Hinihintay nila si James Fox mag-shadow, hoping na mahuli ni Kaloy with a taunt. Ngayon, nahihinga muna ang AP Bren kasi inaantay nila doon sa may bandang ibaba. Wala na rin namang aura dito kung sila ay nagamit. At ngayon ay tuloy-tuloy lang ang pagdepensa ng Twisted. At ang AP Bren papakiramdaman kung guguba sila pero re-respetuhin nila yung kakayahan ng Twisted Minds. James Banks, labag ng kanyang quad shadow pero re-respeto na muna dito ang AP Bren, securing a 5k gold lead. Dadaanin na sa sistema. Oh, ito na yung part ng ML na pag minakro ka, medyo wala kang choice kundi tiisin. Yung pangmamama ng kalaban, yung tinatawag nating map micro. Ayun. Pangmama. Yun pala yun, Hoy! Papa. Wait na, kaya Teka na lang, tayo pasok! sabi ni X-Nova, ano maghihintay? Hindi! Dahil kukuha kami agad ng isa, si Lanzo ang nawala. Pero pangay dun sa likod, kaso di niya nahuli si James Banks at mabubuhay pa ang jungler ng AP Bren. Meanwhile, si Sean napagamit ng Crimson Beacon para lang makatakas dun sa damage na ginagawa ng AP Bren. Basag na yung baba, ngayon dediretso pa. Wala nang immortality si X-Nova, pero si Shizu with a 7 force, getting a kill. Kaso kala si Noshay gumagawa pa ng milagro, kumukuha ng isa, Oh my pero God. 4 yung kapalit ng isa ngayon. 4 ang oopensa for AP Bren. They could possibly end, but they chose to not to. Nandiyan pa rin si James Banks. Oh, James Banks! Shadow in. Ugi shadow kill. Not enough yung damage output. Atras ang AP Bren. Okay, buhay ang tatlong miyembro dito ng Twisted Minds. Atras muna ang AP Bren pero napakasaya nila sa mga nakuha nila doon. Hindi na map macro yung ginamit, legit na minama ng AP Bren. The constant pressure mula dito kay James Banks. Yung pinakita ni MP The King nung game number 1, yun yung nararamdaman nila mismo mula sa Hayabusa ng AP Bren. And again, it's just the farm disparity between these two teams. Kaya allowed yung AP Bren na pumili ng target, tumalon si X-Nova, humuli ng frontline, and after nun, hinahayaan na nila si Shizu na magwala sa likuran. Yung gusto ko lang sabihin na BOD na rin Aray para ko. dito kay James Aray Banks. ko. Mapapaaray ko ka talaga kapag nasa lumo yung shadow kill. At kailangan humanap ng pwesto dito ng Twisted. Mapuforce ata si Kaloy na ipakita kung saan siya manggagaling. Sasalubungin siya dito ni Lord Okay. GM. And si Lanzo at si Sean ay magkasama na rin. Hatak muna dun sa Wala Lord. na. Pero pinapakiramdaman nila, men basag yung gitna at baba at pwedeng samantalhin ito ng AP Bren. Ang laki na nung buhay nung Phobius, men, hindi na nila pwedeng gangsterin Oo. si Lord JM kasi yung pag-fight time ay sapat. Oh, Kaloy! Kung sila habol. AOG with a gun call. Si X-Nova agad yung tinamaan. Pero nabaliktad ang sitwasyon kasi si Sean ay namatay. Ngayon may Ugi Shadow kill kay Lanzo.
makakasurvive ba? No sir, double kill for Shizu. And ako will get that kill. That's 3 men dying from Twisted Minds. At mukhang hindi na maglo-lord. Dediretso na lang sa base ang AP Bren. Grabe ang pag-iingay ni Shizo dito at ang buong kupunan ng AB Bren ay naghahanda na rin. Wave nila sa may bandang ibaba ay Impact? nakita na rin. Pasok si James Max, hindi na muna. Pero sapat ba ang depensa nila dito? Nakaready na rin ang AB Bren para tapusin ito. Laban na to! Maghihintay na lang sa pagpasok. Pedro Airstrike para mag-zone. Tore na lang ang sagot. And AP Bren will tie this series. Sila mismo ang magpa-plot ng twist.